Malaki nga ba ang sahod ng isang man in uniform? Pero bakit kung sahuran ay wala nang matira at baon pa sa utang ang isang pulis, bumbero, jail officer, correction officer, or kahit na po ang isang sundalo, kahit na bagong graduate pa lamang. Sa video na ito ay ibibigay ko po sa inyo kung paano ba magiging financial freedom or paano ba makakatipid bilang isang bagong graduate. Bibigay lamang po ako sa inyo ng 6 po na siyang paraan po na pwede po tayong makatipid. Ang una ay remember your salary. Your salary po bilang isang man in uniform ay hindi po 500,000 or milyones. Kasi kadalasan po talaga na-observe sa ating mga bagong graduate ay iniisip nila na marami silang pera. Kaya nauubos lahat ng pera na meron sila nung sila po ay nagtitraining pa lamang. At dahil po dyan ay nagiging financial problem ito sa kanila. Okay lang naman, mapasayahin po natin ang sarili natin after ng rigid training. Pero hindi po yan magiging rason na magiging habitual ito na siyang hindi po tayo makapag-control sa ating sarili kung ano po yung nakikita natin ay agad-agad tayong bumili. Kaya nagiging problema ito sa mga bagong graduate. At ang pangalawa naman ay review your needs and wants. Alam naman natin kung ano yung needs. Ito ay mga basic essentials tulad ng pagkain, tubig, kuryente, renta at iba pa. At itong mga wants naman ang mga unnecessary na mga bagay na siyang binibili po natin. Kinakailangan po ninyong i-review yan bilang isang bagong graduate kasi baka kasi ay ma-overlook ninyo ang mga bagay po na siyang dapat lang pala ay ito yung bibilhin ko. Example, sa isang bagong graduate, lalong-lalo na ngayon na existing pa ang iyong training, kinakailangan po ninyong i-budget yan ahead of time. Dapat po sa isang sahod ninyo ay ito yung itabi ninyo. Manually po talaga yan. Kasi pag hindi po natin yan minamanual kung ano po yung dapat po natin itabi, ay mailagay lang po talaga yan sa mga walang kwentang bagay. Kaya magiging problema ito at hinihintay na naman ang bagong sahuran. At siya nga na meron nang naghihintay kaagad na mga bayarin, which is nagiging problema po ito bilang isang bagong graduate. At ang pangatlo naman ay allow automatic deductions. Alam ko pong alam na po ninyo ito na pag ikaw ay isang man uniform ay pwede ka pong mag-CAPCON or capital contributions. Ano ba itong CAPCON? Ito ay automatic na deduction pag ikaw ay gustong mag-savings. Example po, sa isang buwan gusto mo pong meron kang 10,000 na savings or 5,000 na savings, ay pwede po yan automatic na i-deduct sa iyong salary po mismo. At ang example po dito sa AFSLAI, PSSLAI, AMSLAI, lahat ng laylay na iyan ay pwede po kayo makipag-coordinate yan para po ay kayo nitong capital contributions na siyang automatic po na deduction para po tayo ay makatipid at makapag-savings. At ang pang-apat naman ay remember, your loan is not an extra money. Ito ay utang po. It is a debt. Kaya ito yung problema po sa atin na pag tayo ay naka-loan ay hindi po natin iniisip kung ano yung kinabukasan o ano ba yung bukas pa. Kasi iniisip na natin na marami tayong pera na hawak. Ang loan po ninyo ay hindi po yan extra money ha. Ito po ay utang. Yung salary ninyo na siyang marireceive sana ninyo sa mga ilang mga araw or ilang mga years or taon ay nagiging utang po ninyo yan na siyang binabayaran po ninyo every month po. Huwag po niyong isipin na extra money ito kasi mailagay po ito sa mga walang kwentang bagay. Example po, marami pong naglo-loan na ilagay lamang sa mga walang kwentang bagay which is not important pala or which is not essential pala. Kaya nagiging problema ito. At huwag din po kayong mag-loan kung sakali po ay wala naman itong kwentang patutunguhan. Pwede po kayong mag-loan kung example po, mailagay ito for your renovation sa inyong bahay, at bumili ka ng motor kasi ang motor ay importante po yan sa araw-araw po na pag-duty natin. At pwede naman din po na mag-invest kayo. Kung meron po kayong partner na gusto magnegosyo, pwede po ninyong mag-loan kayo at ipapanegosyo yung partner nyo. Pwede yan. Pero dapat po ay isipin ninyo kung sustainable ba
ang ganitong klaseng negosyo po or magiging gusto po ninyong gawin sa inyong mga finances. Ang panglima naman ay talk your partner about money. Hindi po pwede na isang man in uniform lamang ang nagtitipid. Dapat po ang inyong partner, lalo-lalo po kung ikaw ay married na. At kung meron ka pong example po, girlfriend na possible po na magiging asawa mo na sa susunod, ay dapat po ninyong pag-isipan yan. Kung meron po kayong na-receive na money, yung salary po ninyo, pag-isipan ninyo at pag-usapan ninyo yan. Kung ano ba ang magandang gawin dyan. Meron po ako nabalitaan ng mga partner nila na para bang one day millionaire. Na kung meron silang pera na na-receive, ay kahit saan lang po ito napupunta. Lumalakad na kahit saan, bumibili ng kahit hindi naman importante. Kaya naging problema ito bilang isang man in uniform na siyang nabaon sa utang. At ang pang-anim naman or ang siyang panghuli ay make side hustle or sideline. Bilang isang man in uniform, pwede po tayong mag-sideline. Hindi yung mga illegal ha. What I mean is, kung after ng duty mo, kung meron kang mga bakanting oras, example mga 10 hours, ay kung sobra ito, pwede mo naman itong i-maximize ang oras na ito para ay mapagkitaan mo pa. Kung yung partner po ay nagtatrabaho or nagne-negosyo ng ganito ganyan, pwede mo itong tulungan or pwede ka din po extra man lang kung ano ba yung skills na meron ka. Example, sa pagkakaalam ko po na meron po tayong mga man in uniform na magaling naman magmekaniko. Pwede po kayo mag-side hustle nun. Or kung ang inyong negosyo ay pagtitenda or pag meron kayong shop sa isang motor o sasakyan ba, pwede mo pong tulungan ang iyong partner o pwede ka po mismo, ikaw po mismo ang manually po na tutulong sa inyong negosyo. Yun ay pagiging side hustle po. Or kung pwede naman po, kung meron kayong napag-isipan dito po sa online na pwede ninyong pagkakitaan, ay pwede po ninyong gawin yan. Para naman ay hindi po kayo magiging baon sa utang. Kahit man lang sa naibigay ko po sa inyo ay pwede po ninyong sundin. Kaya bilang sa man in uniform, pwede po tayong magtipid para po ay maiwasan po natin ang problema sa pera. At hindi ito magiging rason na tayo ay mag-awol. Kaya God bless sa inyo at pagbutihin po natin ang ating pagsiservisyo.